Sige po, tumayo po tayo. Babasahin natin ang sermon passage natin. At sa series natin sa Marcos, nasa verse 35 na tayo. So, pang-limang sermon na siya sa series natin sa Book of Mark. So, Mark chapter 1, verse 35. At ang passage natin ay hanggang 39 lang. So, 35 hanggang 39. Marcos 1, 35 hanggang 39. Ito ang salita ng Diyos. And rising very early in the morning, while it was still dark, Jesus departed and went out to a desolate place, and there he prayed. And Simon, si Peter yan, and Simon and those who were with him searched for Jesus. And they found him and said to him, "Everyone is looking for you." And Jesus said to them, "Let us go to the next towns, that I may preach there also. For that is why I came out." And last verse, verse 39, "And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons." Ito ang salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Sobrang fast-paced ng Book of Mark. So, nasa chapter 1 pa lang tayo, sunod-sunod na kagad yung pangyayari. Hindi na nagsimula sa pakapanganakan ni Jesus, di ba? Nagsimula siya kay Juan Bautista, binautismohan ni Juan si Jesus, tinukso si Jesus. Pagkatapos natuksohin si Jesus, nagsimula na kaagad yung ministry niya ng preaching with miracles. So, yun yung last sermon ni Brother PJ, yung nangaral si Jesus at nag-cast out siya ng mga demons. Now, after ng mga events na yon, binaptay siya ni John, tinukso siya, nag-ministry siya. Ano yung sunod na pangyayari according kay John Mark, according kay Marcos? At dito, pinakita niya sa atin yung prayer life ni Jesus. Ipinakita sa atin dito yung panalangin ng Panginoong Jesus. Gusto ko ipaalala sa inyo na napakabilis, sunod-sunod kaagad yung mga pangyayari. Pwede namang laktawan na ni Marcos yung panalangin ni Jesus. Bakit ba mahalaga pang sabihin na nalangin si Jesus? Nakita ni Marcos na vital ito sa gospel narrative. Malaking parte yung panalangin ni Jesus ng mag-isa, ng tahimik, ng siya lang, doon sa buong ebanghelyong narrative ng Panginoong Jesus. So here we see the John Mark showing us a glimpse of the work of Jesus in prayer. Parte ng busy schedule ni Jesus, parte ng pinagkakabisihan niya sa lahat ng ministry niya at bigat ng lahat ng trabaho niya ay yung panalangin. Prayer is part of the busy schedule of Jesus. Mapapansin nga natin dito, pagkatapos manalangin, urada agad eh. Tapos, punta na agad tayo doon. Ito na yung mga sunod kong gagawin. So, part siya sa schedule ng Panginoong Jesus. So, makikita natin dito na yung principle na Jesus could also be praying for many other things, but observable dito na nananalangin siya para sa mga plano niya, mission niya, pagtatrabahuhan niya. May dalawa tayong makikita dito na very observable para patunayan yon na ang pinanalangin niya ay yung trabaho niya. Ang pinanalangin niya ay yung gagawin niya. Ipinanalangin niya ay yung plano niya sa araw na yon at sa mga susunod pa. Una, maobserbahan natin dito, ito ay umaga pagkatapos ng Sabbath. Naalala niyo nag-preach si Brother PJ sa Mark chapter 1 sa verse 29, during Sabbath, pumunta si Jesus sa synagogue. Andun yung sinapian ng demonyo, pinalayas niya, di ba? So sa verse 29 yon. Ito, ang sinabi ni Mark, sa verse 35, rising very early in the morning. Kinabukasan ito. Kinabukasan, nung after Sabbath, gumising siya ng maaga para manalangin. So alam natin ang Sabbath sa kanila ay Saturday. So ito, nanalangin si Jesus ng Sunday morning. At isa pa na mapapansin natin, nanalangin siya yung sa unang araw ng workday.
Kasi after Sabbath eh. So, nanalangin siya sa unang araw ng workday. At alam din natin na pinanalangin niya dahil yun yung pinag-usapan nila after sila mag-pray. Hinahanap siya nila Apostle Peter. At pagkahanap sa kanya, ang unang-unang sabi ni Peter sa kanya, ang dami naghahanap sa'yo. Sobrang dami, lahat sila. Hinahanap ka. Anong unang sabi ni Jesus? Sabi niya, pupunta tayo sa ibang mga towns. Pupunta tayo sa ibang mga lugar. Ibig sabihin, pinag-isipan na ni Jesus. Pinag-isipan niya na kung ano yung gagawin niya later. Hindi siya bigla, ano bang gagawin natin ngayon? Ibig sabihin, part yun ng prayer niya. Nung umaga na yun, parte yun ng panalangin niya. Sa simula, sa unang araw ng workday sa panahon nila. Kaya hindi mali at hindi far-fetched na isipin natin na Jesus could be praying, of course, of many other things, but it is obvious that He is praying for His work. Jesus is praying for His plans. Jesus is praying for His God-given, Father-given mission. Pagkatapos niya manalangin, ready na siya at handang-handa na siya. Prepared na siya para sa kung anong gagawin niya doon sa Sunday morning na yon. Translated sa atin, Monday morning yon sa panahon natin. Kilalang-kilala si Jesus para sa sobrang gagandang mga panalangin. For example, yung prayer niya sa Gethsemane. Yung Gethsemane prayer, sinabi niya, Father, if it is your, let this cup pass from me. Pero kung ano yung kalooban mo, yun ang masunod. Talagang napaka-dramatic at napaka-monumental ng prayer na yun. O kaya naman, yung prayer niya sa John 17, yung high priestly prayer niya, sinabi niya na lahat ng ibinigay mo sa akin ay iningatan ko, sana ay ilapit mo sa kaluwalhatian ko. High priestly prayer ni Jesus para sa lahat ng believers. So maraming prayer si Jesus na hahangaan natin at kapupulutan natin ng mga aral. Pero wag nating kalimutan na itong tahimik, maikli, nakahiwalay, personal, at disiplinadong panalangin ni Jesus ay maging kasama sa mga hahangaan nating panalangin niya. Itong tahimik na panalangin niya, personal na panalangin niya, disiplinadong panalangin niya, ay dapat tignan din natin. Isa sa mga matataas na ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Sa usapin ng panalangin, gusto ng Panginoong Hesus na lumapit ka sa Ama niya. Sa usapin ng panalangin, kalooban ni Jesus na lumapit ka sa Ama. At kalooban din ng Ama na lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng anak niya, sa pangalan ni Jesus. At kalooban din ng Ama at ng Anak na manalangin tayo sa kapangyarihan at udyok ng banal na Espiritu. Prayer is Trinitarian. Ang panalangin ay Ebanghelyo, Trinidad na gawain para sa atin. Kaya kung meron pa sa atin dito na hindi mananampalataya, tandaan natin, sinabi sa John chapter 8, God does not listen to sinners. Hindi pinapakinggan ng Diyos yung mga lumalapit sa Kanya nang walang kaligtasan. Kaya ang gusto namin sa mga hindi pa mananampalataya ay pakinggan ka ng Diyos. At papakinggan ka lang ng Diyos kung dadaan ka sa bugtong na anak. Hindi ka papakinggan ng Diyos kung binabaliwala mo ang bugtong niyang anak. Hindi papakinggan ng Ama. Lahat sila na nagdi-dishonor sa anak niya, na hindi kumikilala sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya sila na tinatawag na righteous sa Scripture ay sila na mga may kaligtasan kay Jesus. Sila na pinawalang sala, pinatawad, nilinis ng dugo ng Panginoong Jesus. At may ebanghelyo rin sa panalangin, di ba? Dahil yung panalangin ni Jesus ay nakapagliligtas. Yung panalangin ni Jesus ay nakapagliligtas. Hindi hiwalay sa krus, pero dito sa prayer ni Jesus, sa verse 35, kung ang pinapanalangin ni Jesus ay tungkol sa trabaho niya, ang trabaho niya ay kaligtasan. At kung ang trabaho niya ay kaligtasan, ito'y kaligtasan ng mga makasalanan.
At kung trabaho niya ay kaligtasan ng mga makasalanan, isa ka sa pinanalangin niya. Pinanalangin niya na magsisi ka. Pinapanalangin ni Jesus na manampalataya ka sa Kanya. Pinapanalangin ni Jesus na huwag mong patigasin yung puso mo. Pinapanalangin ni Jesus na huwag kang lumayo, kundi lumapit. Huwag tumakbo, kundi bumalik. Huwag maging panganay na anak sa alibugha, kung hindi maging parang alibugang anak na lumalapit sa Ama. At yun ay sa pamamagitan niya, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. Kaya kung kinakausap ka ng Diyos ngayon, maging Kristiyano ka. Magsisi ka at manampalataya sa Panginoong Jesus. Pero sa text natin, ito'y pinakita rin sa atin para maging halimbawa sa atin sa Kristiyanong pamumuhay. Kaya yung aral na makikita natin dito in our Christian living is this. Personal prayer is spiritually refreshing as we approach our individual calling. Yan yung message na makukuha natin sa 35 to 39 mula sa prayer life ni Jesus. Totoo ito kay Jesus at totoo ito sa lahat ng na-kay Jesus. Totoo ito kay Jesus, naranasan niya to, at totoo ito sa lahat ng may pakikipag-isa sa Kanya. That personal prayer is spiritually refreshing as we approach our individual calling. Yung personal na panalangin ay espiritual na nagpapanariwa sa atin sa pagharap natin sa kanya-kanyang mga panawagan. Iba-iba yung panawagan sa atin ng Diyos. Iba-iba yung mga trabaho, pinapatrabaho. Kaninang Bible class, pinag-usapan yung calling. Ayan, may iba-iba tayong calling. At yung panalangin, yung nagpapanariwa sa atin para magawa natin yun, para harapin natin yung mga panawagan sa atin. And application sa atin yun, nung naobserbahan natin kay Jesus na yung Sabbath pala, itong Christian Sabbath natin, tuwing first day of the week, tuwing Sunday, dapat pala, ito yung mag-empower sa atin para kinabukasan ay mag-pray tayo privately. Itong public prayer, public worship, ito dapat magpalakas sa'yo para manalangin kang mag-isa. Yung public prayer, nag-uudyok sa'yo, magpapaalala sa'yo para mag-private prayer ka. Ganyan yung nangyari kay Jesus, di ba? Galing siyang synagogue, pagkatapos ng synagogue, kinaumagahan, nanalangin siyang mag-isa. Ganon din sa atin. Tayo ay mag-worship, magkakasama, paalala yan sa'yo na manalangin kang mag-isa. Ganon din, yung Sunday morning prayer ni Jesus, Sunday morning prayer niya ay Monday morning prayer sa atin, it is at the first day of the working days. Kaya tungkol lahat yan sa pagtatrabaho. So, dito sa usapin ng panalangin, anong klase ng private prayer yung pwede nating matutunan? Una, ito ay prayer in isolation. Yung private prayer ay isang nakahiwalay, humihiwalay para manalangin. At pangalawa, it is prayer in advance. Inuuna yung panalangin. Inuunahan yung lahat ng gagawin para manalangin. So, prayer in isolation, nakahiwalay. Prayer in advance, inuuna. Yun yung nakita natin kay Jesus. So, una, prayer in isolation. Hindi ka agad nakita ni Peter, perhaps yung kasama ni Peter dyan, sila James and John din. Kasi sinabi yung mga kasamahan niya. So, perhaps yun din yung inner circle ni Jesus. So, hinanap nila si Jesus. Natagalan sila bago nila hanapin si Jesus. Ibig sabihin, Jesus made sure to be alone in prayer with His Father. Hindi siya kung saan-saan lang na madaling makita. In-ensure niya na wala siyang kasama pag nanalangin siya. His alone time with God is reorganizing his mind and soul to be in line with the Father's will and work that is given Him. Humiwalay talaga siya sa mga disciples niya, lumayo talaga siya para manalangin siya, ma-organize yung kanyang isipan, yung mission niya na pinapagawa sa kanya ng Ama. Yun yung purpose ng isolation. Yun yung purpose kung bakit siya humiwalay, para makapag-focus siya. Para makapag-undisturbed siya. Para undistracted siya. Ganon din,
para sigurado siya na silang dalawa lang ng Ama ang one-on-one na magkausap. Para maintindihan niya talaga, para mapanariwa kay Jesus kung ano yung pinapagawa sa kanya ng Ama niya. Kanina sa exhortation natin sa John chapter 8, binanggit doon, nakikinig siya sa Ama niya. Ang pinapakinggan niya yung Ama niya. Ang tinuturo niya, ituro ng Ama niya. Mine-maintain ni Jesus sa sarili niya na in line yung kalooban niya sa kalooban ng Ama sa kanyang pagiging tagapamagitan Diyos-tao. Kaya tinuturuan tayo dito na pag hinihiwalay natin yung sarili natin sa panalangin, yun yung gumagarantiya na muling maitatama yung puso natin tungkol sa mga tungkulin natin. When we separate ourselves for prayer, that is what secures the reorientation of our hearts regarding our calling. Yan yung magpapasigurado na maitatama yung mga puso at isipan natin tungkol sa mga panawagan natin. Kasi prayer is communion with God. And this communion with God, it corrects us. It reorients us. It teaches us our hearts and our minds. Totoo naman na nilikha tayo ng Diyos bilang mga social beings. So, ibig sabihin, nilikha talaga tayo for community. May mga kasama dapat tayo. May mga kausap talaga tayo, mga ibang tao. We are built for togetherness. Pero, alam din natin na may mga times na kailangan nating humiwalay. Kailangan nating mapag-isa. There is a sense of healthy time kung saan hihiwalay tayo sa iba para mapag-isa. Pwede yan. May mga times na ganun. Pero yung Christian isolation, yung Christian separation, ay hindi entire isolation. Yung paghiwalay ng mga Kristiyano sa ibang tao ay hindi total aloneness. Dahil yung paghiwalay ng mga Kristiyano sa ibang tao ay may purpose. At ang purpose nun ay manalangin sa Diyos. Hihiwalay sa ibang tao para makasama ang Diyos. Hihiwalay sa tao para makapagniig sa Diyos Ama. Alam niyo sa 1 Corinthians chapter 7, advice yan ni Apostle Paul sa mag-asawa. 'Di ba? Puro usapin ng pag-aasawa yung 1 Corinthians 7. Sabi niya sa mag-asawa, pwede kayo maghiwalay pag mananalangin kayo. Pero pagkatapos yung manalangin, magkasama dapat kayo ulit. Kasi they are one flesh. Iisa lang sila. Ang sabi ni Apostle Paul, yung time lang na magkahiwalay yung mag-asawa, ay isang special time. At ano yung special time na yun? Prayer. Pananalangin. Private prayer. Isipin mo yun, sabi ng Bible, sabi ng 1 Corinthians 7, yung hindi mo pwedeng paghiwalayin, iisa na kayo na mag-asawa, ang sabi ng 1 Corinthians 7, pwede, saglit lang para makapanalangin kayo sa Diyos. Ganon din sa Matthew chapter 6, ito yung teaching mismo ni Jesus. Very interesting kasi bago tinuro ni Jesus sa Matthew 6, ginawa niya muna sa Mark 1. Bago niya ginawa sa Matthew 6, ginawa niya muna yung sa Matthew 4. Nagturo si Jesus ng private prayer. Sinabi, di ba, huwag kayong maging impokrito, nananalangin kayo sa harap ng maraming tao. Sabi niya, pumunta kayo sa silid niyo, isarado niyo yung pinto, doon kayo manalangin. Yun yung utos ni Jesus. Private prayer, ikaw at ang Diyos. Bago niya tinuro yun, ginawa niya muna yun. Regular exercise na ni Jesus na humihiwalay para manalangin. At ito yung healthy isolation. Ito yung malusog na Kristiyanong pagsasarili. Nagsasarili para makipag-niig sa Diyos, para makipag-usap, para manalangin mismo sa Diyos, sa communion sa Kanya. This aloneness with God gives us the grace of direction and purpose. Ayan yung magre-reorganize ng mga isipan natin sa kung ano ba yung dapat na tahakin natin, pinanalangin natin, kalooban niya. Parte yan, parte yung panalangin para ma-reorient yung isipan at puso natin sa gustong ipagawa ng Diyos at sa mga inaasahan ng Diyos sa atin.
Kaya mag-ingat tayo bilang mga believers. Mag-ingat tayo dahil yung pagkalimot natin sa Diyos, ang isa sa mga rason, kung yung pagkalimot natin sa pinapagawa sa atin ng Diyos, yan ay recurring temptation sa atin bilang mga mananampalataya. Nakakalimutan na natin na para sa Diyos pala to. Nakakalimutan natin na yung direksyon ng buhay ko ay direksyon pala dapat ng Diyos na pinapagawa niya sa atin. Yan ay recurring temptation na makaligtaan natin na lahat ng trabaho, tungkulin, calling natin ay galing sa Kanya at para sa Kanya at dahil sa pinapagawa niya. Alam niyo yun, yung phenomenon na nagtatrabaho ka, parang paulit-ulit nagtatrabaho ka, tapos may isip mo, para saan ba to? Bakit ko ginagawa to? That's a temptation. Temptation yan palagi sa lahat ng mga Kristiyano. Believe me, kahit kaming mga pastor, kahit sila ng mga diakono, kahit sila ng mga nasa ministry, bakit ko ba ginagawa to? That can be a recurring temptation. And for us believers, that can be a temptation for you on Monday morning. Bakit ko nga ba ginagawa to? Ba't ako babangon ng aga? Ba't ako gigising na maaga? Ba't ako maghahanda? Bakit ako papasok sa trabaho? Yan ang tukso sa atin, temptation sa atin, makalimutan natin. Para ba saan yung ginagawa ko? At kinakatekize tayo ng sanlibutan. Kinakatekize tayo ni Satanas. Satan is dedicated to feeding you lies. At ang mundong to ay under ng deception ng kasinungalingan. Na lahat ng dahilan at purpose ng mga bagay ay para basta hindi para sa Diyos. Yun ang pinaka-temptation sa lahat. Para saan ba to? Para dito, para dito, para dito, para dito. Basta wala yung Diyos sa equation. Yan ay catechism ng mundo at catechism ng Satanas. Yung naging sermon natin before sa Ephesians chapter 6, na independent sermon, di ba sinabi doon, put on the whole armor of God para makatindig ka sa mga atake ni Satanas. At binanggit yun ni Apostle Paul, pagkatapos siyang magturo tungkol sa church, tungkol sa marriage, tungkol sa parenting, at pinakahuli, tungkol saan? Sa trabaho. Yun yung pinakahuli, sa trabaho, mga calling, mga panawagan. Inaatake, kasama yan sa kasinungalingan at pagkalimot na pwede nating maranasan. Bakit ko ba gagawin to? Bakit ko ba ginagawa to? That is a demonic trap. That is a sinful deception. Paano natin pagtatanggol yung sarili natin? Mapagtatagumpayan yung tukso. Nakalimutan natin na para sa Diyos pala lahat to. Ang nasa text natin, it's through prayer in isolation. Sa pamamagitan ng ihiwalay mo yung sarili mo at manalangin ka sa Ama. Nang kayong dalawa lang, one-on-one, mag-isa kang kausapin mo yung Diyos. Nang ikaw lang. This is a challenge for you. Give time for an undisturbed and undistracted prayer alone with God. Magbigay ka ng panahon, magbigay ka ng oras sa isang hindi maiistorbo na panalangin ng ikaw lang at ng Diyos. Remove yourself from the eyes and presence of other people in order to prayerfully be in the presence of God. Para ma-reorient yung isipan mo kung para saan ba yung ginagawa mo. Kung para saan ba yung tinatrabaho mo. Mag-schedule ka, 5 minutes, 10 minutes, huwag kang mag-gadget, walang phone, walang computer, walang even online presence, walang in-person presence, at isawsaw mo yung sarili mo sa panalangin, at yan yung magpapaalala sa'yo na Kristiyano ka nga pala.
Yan yung magpapaalala sa'yo na ang Diyos pala ang Diyos mo. Yan yung magpapaalala sa'yo na ikaw pala ay tao niya. Ikaw pala yung mananampalataya. Ikaw pala yung tagasunod niya. Ikaw pala ay nasa ilalim ng tipan niya. Itong regular at personal na communion sa Diyos ang magpe-prevent sa mga Kristiyano na maligaw at ma-sidetrack. You cannot be lost if you are with God. If you always go to the presence of God in prayer. Yan yung ginawa ni Jesus. Simulang-simula nung araw niya, bago siya magtrabaho, bago niya asikasuhin yung ministry niya, nanalangin muna siya. May isang phenomenon sa Japan, ang pangalan ay Johatsu. Nabanggit ko dati yung isang phenomenon, ang hikikomori, yung mga hindi lumalabas ng bahay. Napaka-weird talaga sa Japan, no? Ang daming mga... Isang phenomenon sa kanila ay yung Johatsu. Ang ibig sabihin ng Johatsu ay yung the evaporating people of Japan. Ito yung mga tao na nawawala na lang bigla. Binubura nila yung identity nila para magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. May mga companies pa na tumutulong sa kanila. Buburahin yung pangalan nila, identity nila, hindi na sila mahanap ng pamilya nila, trabaho nila, kumpanya nila. Iba't iba yung reasons. Kunyari, nape-pressure na sila sa work. Dahil sa kanila, yung work ethic talaga nila, talagang isang trabaho lang eh. Sa family nila, kapag may family problem sila, tingin nila, hindi na nila maayos. Ito yung solusyon nila, Johatsu. They will evaporate na lang bigla, magsisimula sila ng bagong buhay sa ibang lugar. They are erasing their identities. And naalala ko to dahil dun sa isang beses na tinuro ni Pastor Erdy na isa yan sa mga temptation sa atin. Gusto ko lumayo para iwasan ko yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Yung pinapaharap niya sa akin. May kabaliktaran, di ba? Ang inuutos sa atin ng Diyos dito na in-exemplify ni Jesus, ihiwalay natin yung sarili natin temporarily, pansamantala. Ihiwalay natin yung sarili natin sa mga tao para maalala natin kung ano yung pinakadahilan kung bakit natin ginagawa. Maalala natin yung motivation natin. Maalala natin yung dahilan. Maalala natin yung pinaka-tuktok at tugatog ng nilalaman nung pinapagawa niya sa atin. The holy purposes of God. The will of God for you, brethren, is to evaporate in the sight of other people temporarily. Saglit lang. Mag-evaporate ka. Sige. Saglit. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Mag-evaporate ka muna. Pero, hindi yan para takasan mo yung pinapagawa sa ng Diyos. Para maalala mo kung ano mo yung dapat mo nga palang gawin. Dapat ko nga palang obligasyon sa pamilya ko. Dapat ko nga palang obligasyon sa iglesia. Dapat ko nga palang obligasyon sa personal kong buhay at direksyon at trabaho. Hayaan mo yung panalangin na isahan sa Ama ang magpaalala sa iyo niyan. Prayer in isolation is the way of God for you to have a fresh start. Na magsimula ulit ng sariwa. Do it. Pangalawa, na mapapansin natin sa private prayer ni Jesus, ay it is a prayer in advance. Nung nanalangin siya, inagahan niya. Sobrang aga. Sinabi ni Mark, gumising si Jesus sa ibang translation, madaling araw. Wala pa yung bukang liwayway, wala pa yung sikat ng araw. Wala pang sunrise, gumising na si Jesus, sinimulan niya yung araw niya sa panalangin. At observable dito sa story na to, na nung nagtanong si Jesus about sa ministry, prepared si Jesus. Handang-handa siya. Pagkatapos yung panalangin, handa na siya.
After niya mag-pray, okay, ready na ako, trabaho na. Punta na tayo doon. Mag-ministry na tayo sa ibang mga lugar. Ibig sabihin, yung panalangin pala na yun, yun yung naghahanda kay Jesus para sa trabaho na pinapatrabaho sa kanya, sa ama niya. That is what empowers him for his spiritual work. And it is likewise for us, bilang mga Christians. To start our day with prayer is empowering our soul to work for God. Pag binuksan natin yung araw sa panalangin, yun ang magpapalakas sa atin, maghahanda sa atin, magpe-prepara sa atin para sa mga pagtatrabaho na panawagan sa atin ng Diyos. Yung tulog, mahalaga yan. Sobrang halaga niyan. Pero mas mahalaga yung panalangin. Mahalaga ang tulog, mahalaga ang pahinga, pero mas mahalaga ang panalangin. Saan mo makikita yon? Sa passage natin. Mas mahalaga kay Jesus yung kumpletong panalangin kaysa sa kumpletong tulog. Mas mahalaga kay Jesus yung kumpletong panalangin kaysa sa kumpletong tulog. Napaka-ironic kasi kung i-fast forward natin to, yung mismong mga disciples na nakakita kay Jesus, si Peter, probably si James at John, silang tatlo na nakakita kay Jesus na nanalangin, ay sila rin na nakatulog imbes na manalangin. Dun sa Gethsemane. Napaka-ironic. Yung master nila, nanalangin kaysa matulog, yung tatlong disciple, natulog kaysa manalangin. Sabi ni Jesus, di ba? Pray that you will not enter into temptation. Sabi ng Panginoong, sinabi ng Panginoong Jesucristo. What can empower us more than sleep is resting on God through early prayer. Gusto mo mapalakas ka para sa mga pinapagawa sa iyo ng Diyos? Pray early. Totoo, mapapalakas ka ng tulog. Pero yung panalangin, mapapalakas ka niyan para sa mga ipapagawa sa iyo ng Diyos. God gives us strength through daily sleep, and He gives us spiritual strength through daily prayer. Alam niyo yung isang quotation ni Martin Luther na talagang sikat na sikat. Sabi ni Martin Luther, ano to sobrang nakakabilib to Sabi ni Martin Luther, I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Sabi niya, naku, busy ako ngayong araw. Mas mahaba dapat prayer ko. Ganun yung sabi ni Luther. Mas busy ka, mas marami kang panalangin. At nakita natin yan, hindi nagsimula yan kay Luther. May sinusundan lang si Luther. May nauna ng Jesus. May Panginoon na sinusundan siya. Na nanalangin bago magtrabaho. Parte ng trabaho niya yung pananalangin, parte ng schedule niya, parte ng business niya, ang prayer. Prayer is part of his busy schedule. At baka isipin nyo, ay, naku, sa kasaysayan, sa history yan, sa ngayon, siguro wala nang ganon. Hindi totoo yan. Alam niyo, yung previous pastor ko, sa dati kong church, si Pastor Arman Calianta, yung bakilala nyo, yung isang kaibigan ko, si Matthew, tatay niya, pastor, halos palagi, alas 4 ng umaga, bumabangon para manalangin. Sa table niya, puro, sticky note, lahat, puro sticky note. Madaling araw, babangon siya, pupunta siya doon, mananalangin siya. At hindi ko nasaksihan yon sa pakikinig lang sa kwento niya. Kasi minsan natutulog ako doon Sabado pa lang nung doon ako member. Natutulog ako doon ng Sabado, nasa sala lang ako natutulog. Kaya alam ko pag naalimpungatan ako, nandun na si pastor sa lamesa. Hindi pa ako gising, nandun na siya. Nagpe-pray na. Ikaw, hindi ka man mag-spend ng 3 oras sa simula ng araw mo, sa unang araw ng working days mo, pero kailangan mo pa rin gawin ito. Hindi man kasing tagal,
Hindi man kasing aga, pero kung gusto mo na palakasin ka ng Diyos sa pinapagawa sa'yo, begin your day with prayer. Begin your working day with prayer. Begin your busy schedule with prayer. Napaka-understandable na para sa Diyos lahat ng una natin. Sa Old Testament, sa Kanya ang sa Scripture, sa Kanya ang unang araw, sa Kanya ang unang bunga, understandable pala na yung ginagawa ni Jesus, sa Kanya yung unang oras para sa panalangin. So, brethren, empower yourself with a prayer, that will empower you to start in starting your waking hours. Hayaan mong palakasin ka ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin sa simula ng mga araw ng pagtatrabaho mo. Pagkatapos ng Christian Sabbath, Monday morning, ipanalangin mo lahat ng gagawin mo, ng mga plano mo, workloads mo, ng mga plans mo, ng calling mo, ng shift mo. Lahat yan ay idulog mo sa Diyos para palakasin ka sa mga spiritual na ipapagawa sa'yo. And we want to contextualize this. Meron sa atin graveyard shift. Marami sa atin, gano'n na yung... Pero ang ibig lang sabihin nito, manalangin ka sa simula ng araw mo. Pagkagising mo, ayan, kung ang gising mo, anong oras na? 2:00 na ng hapon, kasi ang trabaho mo ay madaling araw, basta kahit anong oras ng simula ng araw mo, dun ka manalangin. Para sa working hours mo. Napapagod ka ba sa kakatrabaho? Overwhelmed ka ba sa lahat ng mga loads na nasa balikat mo? Nabibigatan ka ba sa lahat ng expectations at maging mga utos ng Diyos sa'yo? Manalangin ka. Magpahinga ka, espiritual sa pamamagitan ng panalangin. At yan yung magpapalakas sa'yo para gawin mo yung ikinasa ng Diyos sa mga balikat mo. Kung meron man sa atin na pinakamabigat yung panawagan, hindi ako yun. Hindi rin ikaw yun. Si Jesus yun. Kung meron mang isang tao, kasi alam nyo, pag pinag-usapan natin yung mga kanya-kanyang trabaho natin, ang pinakamabigat na trabaho para sa'yo ay yung trabaho mo. Totoo yan. Kahit sino, ang sasabihin mo, mabigat trabaho sa'yo. At tama naman. Kapag may kausap pang iba, para sa kanya, ang pinakamabigat na trabaho, ayun sa kanya. And we can agree, lahat ng trabaho natin ay mabibigat. May mga pasanin tayo. Hindi natin pwedeng maliitin yung mga pinapasan. Kunyari, mga bata, mababaw lang ang trabaho mo. Mabigat sa kanila yon. Sa mga matatanda, magaan na lang trabaho nyo, hindi na kasing dati. Mabigat sa kanila yon. May kanya-kanya tayong kabigatan sa mga trabaho na nakaatang sa mga balikat natin. But I can say this confidently, na ang pinakamabigat na trabaho ay nasa balikat ni Jesus. Papasanin niya yung kasalanan ng sanlibutan. Babayaran niya yung kasalanan na hindi naman siya yung gumawa. Mamamatay siya para sa sala ng mga tutubusin niya. Kung meron mang mabigat ang balikat, nakapasan, si Jesus yun. Kung meron mang mas pagod, si Jesus yun. Kung meron mang mas overwhelmed, si Jesus yun. Kung meron mang mas maraming workload, si Jesus yun. Kung sino man ang mahirap, nakakapagod, si Jesus yun. At anong ginawa niya? Nanalangin siya. Para magampanan niya. Magawa niya. Tuloy-tuloy. Dito pa lang nanalangin na siya. Later, mananalangin ulit siya. Mananalangin siya para mapasan niya, magawa niya. Yung prayer niya sa Gethsemane, hindi first time yun. Hindi first time na nanalangin siya kung kailan malapit na siyang ipako. Dati pa, pinapanalangin niya na. Yung mabigat na pinapasan niya na obligasyon ng kaligtasan ng mga mananampalataya. So do it, brethren. Pray in order to be empowered to the calling that is given to you by the Almighty Lord.
Sana wag mong hintayin na magkaroon ka muna ng special feeling bago ka manalangin. Sana wag mo hintayin yung, anong tawag doon? Parang motivated ka. May tawag sila, may face na ganun eh. Parang ganadong-ganado ka. Wag mo hintayin yung face na ganun bago ka manalangin. Rather start this holy and sanctified discipline of being alone in communion with God. Ayan yung magtapos ako sa isang storya. Sa early Africa, so mga early African converts sa simula ng Christianity, sobrang masigasig nila sa private worship. Sa pagbabasa, saka sa panalangin. Africa yon, di ba? Jungle type, saka maraming mga puno. Kaya, nung panahon nila, ang nangyari, dahil napakamasigasig nila sa personal prayer, doon sila sa damuhan nananalangin. Ibig sabihin, itong mga Christian na ito, may kanya-kanya silang sulok doon sa, ayoko tawaging gubat eh, basta mapuno na lugar. May kanya-kanya silang lugar kung saan sila nagpa-private prayer. Parang kayo, ayan, may kanya-kanya kayong upuan, palagi kayo nakaupo dyan, ayaw nyo umalis dyan. Sila, kung saan may sulok sila dun sa lugar nila, dun sila nagpa-private prayer. To the point na palagi nilang ginagawa yun, nagkakaroon na ng daan. Yun na nahahati na yung mga damo, kasi palagi mong tinatapak-tapakan, nagkakaroon ng path. So, kinatagalan, ang dami ng path. Lahat yon daan dun sa mga private prayer places ng bawat Christian doon. At kapag merong mga nagne-neglect ng private prayer, kapag may mga nakakalimutan na mag-private prayer, yung mga Kristiyano doon, pinapaalalahanan nila yung isa't isa. At alam mo kung anong sinasabi nila? Sabi nila, "Brother, the grass grows on your path." Kapatid, tinutubuan na ng damo yung lugar panalanginan mo. Nakakalimutan mo ng daanan yung lugar panalanginan mo. So let this be a gentle confrontation of grace to you. Tinutubuan na ba ng damo yung lugar panalanginan mo? Mananampalataya. Kung si Jesus ay hindi tumitigil sa pananalangin para sa iyo, bakit ka titigil na manalangin sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu? Manalangin tayo. Ama namin, pinupuri ka po namin sa Ebanghelyo ni Jesus, sa ginawa niya na halimbawa sa panalangin, walang ibang daan papunta sa iyo kung di sa pamamagitan niya. Pero wala rin kaming pattern kung paano ang perpektong panalangin kung di sa pamamagitan ni Jesus. Maraming salamat po dahil ginawa to ni Jesus. Salamat po dahil ito yung magpapanariwa, magre-reorient, magre-refresh, at mag-empower sa mga inatang mo sa balikat namin. Mga may hirap, may kanya-kanya po kami, O Diyos, ng mga kabigatan sa mga gampanin. But empower us, Father, through our private prayers. Sa pangalan ng mapanalanginin na si Jesus. Amen.